Eto na siguro yung pinaka-the best na pwede niyong iregalo ngayong Pasko. Sino ba namang aayaw kapag niregaluhan ng flip phone, diba? This is the Tecno Phantom V Flip 2 5G. Kung ikaw ay naghahanap ng isang flip phone and gusto mo talaga yung flip, like, well, definitely, eto na yung para sa'yo. Bakit ba? Ang mahal naman yan. Unang-una sa lahat, walang murang flip phone. Pangalawa, kung meron man, saan kinakakita? Okay, sabi, bibili ako. Currently, yung mga ibang brands ay mayroong presyo ng 50k, 60k, and even more. But this one right here, 27,999. Now, that sounds a lot dahil nga hindi pa naman sila masyadong internationally known. Kaya naman, I'm here para naman malaman ninyo kung okay nga ba talaga to kapag ginagamit na in person or baka maganda lang siya sa mga marketing. Dahil nga today ay magkaroon tayo ng full review nitong Tecno V Flip 2 5G. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JDN TV. Ngayon, wala namang masyadong special dito except na lang sa kanyang form factor. Perfect na perfect talaga siyang pang gift dahil nga ang premium niyang tingnan. But the contents are the same. Meron siyang case, charger, and wala nang iba. Walang masyadong special guys. Ngayon, pag-usapan naman natin yung build nitong phone na to. So as you can see here, this phone has plastic lower back, aluminum frame, and steel hinge. Dito naman sa kanyang cover screen, eto po ay Corning Gorilla Glass na. Kaya naman hindi na po siya prone to breakage or scratches, which is napakaganda na. Dito rin sa mismong cover screen nakalagay yung kanyang camera, which is dalawa na, and yung kanyang flash. Sa lower back naman nakalagay dito, designed by Phantom, and dito rin sa kanyang hinge guys, ay Phantom na lang yung nakalagay. So hindi na Tecno, Phantom na lang. Wala akong nakitang Tecno dito guys, legit. Sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is naglalaman ng 2 SIM card, so hindi na po siya expandable. Katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right upper side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side ay wala tayong makikita, puro mga antenna bands lang. And dito naman sa top guys nakalagay na meron siyang Dolby Atmos and also meron ding second microphone dito. Sa may harapan banda nakalagay dito yung kanyang earpiece which also acts as a secondary speaker, and on the right side makikita natin yung kanyang front LED flash. Yes guys, 360 na po yung flash netong phone na to. So far okay lang naman yung kanyang speakers dito, hindi masyadong malakas pero decent lang. Medyo mahihirapan din kasi silang maglagay dito ng malakas na speaker sa may itaas dahil nga foldable to, hindi basta-bastang tech to. So para sa akin, yun na naman yung medyo downside with this one. Hindi masyadong malakas yung kanyang speaker. Also guys, dito sa my front side niya, medyo visible talaga yung plastic loop, which is eto na mismo yung bezels ng phone. So opinion ko lang dito is sana naging glass na lang to or parang continuous na lang with the aluminum material. Pero sila yung eksperto dito guys, and di ata possible yon since foldable po etong phone na to. So para sa akin, overall, yun na naman. Of course, wala din tong IP certification, kaya naman wag nyo talaga tong babasain. Hindi po siya safe para doon. Ang kinagandahan lang talaga about this flip phone compared sa mga iba't ibang mga Samsung phone dati, ang dali lang nilang nagawang magkaroon ng zero gap hinge. Hindi katulad ni Samsung guys, na 6th generation pa na kanila nagawa. Si Tecno, nagawa nila agad, which is okay na talaga para sa akin. Mahirap tong mapasukan ng dust, kaya naman hindi rin masisira agad yung inyong mga foldable phones. Now, with folded, etong phone ito ay merong 3.64 inch with 1056 pagdating sa kanyang pixels, which is almost Full HD Plus na. Kapag unfolded naman, napakatangkad nitong phone ito. It has 6.9 inch foldable LTPO AMOLED display with 120Hz refresh rate. It also has 1080p Full HD Plus resolution, kaya naman ang lupit talaga ng display nitong phone ito. But, pagdating sa kanyang presyo guys, meron pang mas maganda dito, legit. Pero, hindi sila napafold. Eto, napafold to. Diba? Yung mga merong 144Hz, 2K na display, kapag i-fold mo yon, sira. Eto, foldable, diba? Also guys, yung isa talaga sa mga pinaka-interesting about this phone para sa akin is yung kanyang cover screen. Dahil nga hindi lang to basta-bastang screen na nagtetel ng time o di ka naman mga notification. Eto guys ay pwede mong gamitin as a small device or small phone. Pwede ka na mag-TikTok dito, mag-YouTube, maglaro ng games, and yung kanyang camera talaga. Kasi guys, kapag gagamitan mo yung camera using the cover screen, para ka na nagsa-selfie, pero yung quality niya is yung pang back camera, which is i-dig in deeper natin mamaya. Overall, pagdating dito sa kanyang display, okay na talaga ako with the Tecno Flip
2. Ang ganda lang kasi sakop na sakop talaga lahat. And yung sa may top part na lang yung kulang. Which is, I think, nasa susunod na generation ito, punong-puno na to. 'Di ba? Tecno. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang processor. So, pagdating dito guys, eto nga pala ay nag-run na ng Android 14 with iOS 14. And yung kanyang chipset is MediaTek Dimensity 8020 with 6nm processor. It also has octa-core CPU up to 2.6 GHz and Mali G77 MC9 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, that's a pretty capable processor. Pero pagdating sa kanyang presyo guys, again, meron pang mas malupit dito. Mas mabilis, mas malakas, meron pang ganun. Pero, napiflip ba yun? Napiflip ba yun? Hindi, di ba? Pwede ka nga maglaro dito na nakaflip, ganun. Trip-trip lang. Marami ka talagang pwedeng gawin dito, guys. Legit kapag bored ka. When playing games, like Mobile Legends, pwede mong i-bend ng konti para kitang-kita mo talaga yung both sides. And madali lang din i-touch. Di ba? Hindi rin naman siya masyadong nag-iinit. And I'm pretty surprised dahil nga akala ko talaga mag-iinit to. Flip phone kasi. Ganun kasi palagi kapag flip phone, hindi masyadong maganda yung cooling system nila. But this time, okay lang. Decent na siya. Hindi siya masyadong mainit. Medyo lang. Tinest ko rin siya dito sa Antutu benchmark guys. And nakakuha na siya ng 746,000 dito. Which is okay na talaga. But again, merong mga 1M, merong mga 1M plus dito sa presyo na to. Remind ko lang kayo. Pero, napiflip ba yun? Ha? Napiflip pa yun. Hindi, di ba? Tapos ang usapan. Ang galing! Kung gusto mo namang gamitin yung SAM, ang mahal nun. Kahit na mas better yung processor nun, hindi masyadong worth it. Kasi wala ka naman talagang poproblemahin dito. Hindi na to malag, hindi na to delay, and it performs every task na napaka-smooth lang. Halos walang problema, guys. Mapa-multitasking man, or kung anong ginagawa mo, makakasabay na talaga etong si Tecno Flip 2. Kaya naman, para sa akin, even medyo decent lang siya pagdating dito sa performance guys. Based on its price, napiflip kasi siya. So, okay na okay na. Tapos ang usapan. Now, let's talk about the battery. So, etong Porto guys ay merong 4,720 mAh battery. That is 20% better or 20% yung kanyang in-upgrade from the Flip 1. Also, pagdating sa kanyang charging, ang bilis, legit. It has 70 watts of fast charging and that is 45 minutes from 0 to 100% and just 15 minutes from 0 to 50%. Ganun kabilis. Para sa akin, ang kunat na ng battery niya, di po siya madaling lobat, pero kung ikukumpara natin to sa mga mid-range or sa mga phone na merong 720p display tapos 5,000 mAh pa yung mga battery nila, well, definitely, mas makunat talaga yun. Yung mga murang cellphone, mas makunat talaga yun. Pero, eto kasi guys, high-end. And hindi ka na magpo-problema ng madaling malubat dahil nga ang bilis lang ng kanyang charging. Hindi mo na kailangang matulog kasi hinihintay mong mapuno. Eto guys, magsi-CR ka lang and pagbalik mo, puno na. Ang tagal mo namang mag-CR, 45 minutes. Now, pagdating naman dito guys sa kanyang camera, this phone has 50-50-32. Akala nyo 50-50-50? This has 50MP wide camera, 50MP ultra-wide camera, and 32MP selfie camera. Now, as you can see here, ang ganda naman ng mga larawan na nakuha ko using the back camera. The color reproduction is good. Kung ano yung tunay na kulay in person, ay ganun din yung ilalabas niya. So, kung pangit ka guys, pangit ka talaga. Legit yun. But, speaking of pangit and gwapo, meron ka naman ditong option guys na maging beautify. Gagamitin mo lang yung kanyang selfie camera, and you're good to go. The thing I like about this phone is that meron na siyang ultra-wide camera, 0.6. Yun yung mga ginagawa natin ngayon, yung usong-usong selfie ng mga iPhone user. Pwede na natin yung gawin with this phone. Napaka-wide niya, maganda yung kanyang quality, sharp din siya. Kaya naman para sa akin, recommended ko na yung kanyang ultra-wide camera. Ngayon, dito naman sa kanyang main camera, even sa gabi guys, ay makakakuha na tayo ng detailed photos with this phone. Meron kasi siyang super night mode dito, which not only brightens the image, pero mas pinapaganda rin niya yung mismong photo or parang pinapataas yung resolution. So, para sa akin, maganda yun. Kapag daylight and gagamitin mo to, surely, kakakuha ka ng napaka-natural na photo and okay na okay talaga siya i-post sa inyong mga social media or even send sa inyong mga crush. Lalong-lalo na kapag gagamitin mo yung kanyang selfie camera, guys, naku po, okay na to para sa akin. Sa gamitin mo lang talaga yung kanyang beautify. Pero, again, kung gusto mo yung mas high quality, guys, flip mo lang siya, gamitin mo yung kanyang camera through the cover screen
Or pwede rin na habang nasa camera ka dito sa mismong device, syempre kapag pipicturan ka, gusto mong malaman kung anong angle mo, anong itsura mo, and that's the purpose of the cover screen, guys. Pwede nyo nang makita yung point of view ng nagpipicture sa'yo. So kahit na nakatalikod sa akin to, guys, alam ko kung anong itsura ko dito, 'di ba? Ang gwapo. Also, it acts like a tripod. Yes, a tripod. Pwede mo siyang ilagay lang, itatimer mo lang dyan, and boom! You have your photo. Mapa-selfie or back camera, pwede mo na yung gawin with the Tecno Flip 2. And yun talaga yung isa sa mga pinakagustuhan ko sa mga flip phone. Perfect na perfect silang gamitin as camera. Also guys, you can have a retro type of video using the DV mode dito. Kapag halfway na naka-fold etong phone na to, parang ganyan. Parang cam recorder. So, kung gusto mo yung aesthetic na type of videos, parang nasa past life ka, well, definitely, you can have that with the Tecno Flip 2. Ngayon, speaking of video, this phone can get up to 4K at 30fps pagdating sa kanyang main camera, 2K at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. Ngayon guys, the good thing about this phone is that meron na po siyang 1080p at 60fps. So, okay na talaga to dahil nga mas smooth, hindi lagi tingnan, and perfect na para sa mga fast-paced na type of video. So, if you're using this phone, well, definitely, I will recommend you to use the 1080p at 60fps. Pero kung gusto mo naman yung napaka-ultra steady lang, well, definitely use the ultra steady mode, which is 1080p at 30fps. Ngayon, para naman malaman ninyo, try natin. So, this is the 1080p at 60fps using the Tecno Flip 2. Ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Try naman natin yung kanyang selfie. Now guys, eto naman yung selfie video camera ng Tecno Flip 2. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And lastly, this is the 4K at 30fps using the Tecno Flip 2. Ano sa tingin nyo? Mas sharp ba? Comment down below. And lastly, this is... Now, overall, pagdating dito sa kanyang video camera, guys, okay na. Etong si Tecno Flip 2. For sure, meron pang mas better dito when it comes to the quality, the color reproduction, pero again, Napi-flip ba yon? Hindi, diba? Tapos yung usapan. Nagustuhan ko na yung kanyang video quality and the photo quality. Pagdating sa kanyang video, guys, yung nag-stand out talaga sa akin is that clear yung kanyang audio. Yes, yung audio, guys, ay nagmamatter talaga yan. Kapag alam mong bad audio quality, hindi mo na yan papanoorin. So, kapag nag-vlog kayo dito, okay na yung audio quality na mapoprovide na tong Tecno Flip 2. Perfect pang vlogging talaga. Pwede pang i-set up, diba? Hello, guys! Huh? Hello? Overall, mararecommend ko ba etong si Tecno Flip 2? Well, definitely, yes. Dahil nga, mura lang siya, guys, pagdating sa mga flip phones. Yes, mura talaga to. Ang ganda na ng kanyang cover screen. Ang laki kasi, tapos magagamit mo talaga as a small device. Kaya naman, kahit na naka one hand ka lang dito, pwede mo na siyang gamitin. No need na nabuksan mo pa yung mismong smartphone. Which is, mas nakakasira ng mata kapag fully open, diba? Eto, guys, it prevents that. Kung gusto mo yung ganong buhay, which is, hindi ka masyadong i-allow na mag-open ng malaki talaga. Kasi kailangan mo pang i-unfold, diba? Well, definitely, eto na yung para sa'yo, guys. Mas magiging less yung screen time nyo. And mas makakagawa kayo ng mga things na kailangan nyo talagang gawin in real life. So, yun na naman para sa akin, guys. Hindi nyo na nakikita, diba? Nagtitiktok ako dito sa kanyang cover screen. Ang lupit talaga, guys. Promise. So, again, this is a Tecno Phantom Flip 2. You can buy this phone sa kanyang variant na 8256GB sa presyong 27,999 sa kanyang launch date. After that, around 30k plus na siya. So, para sa akin, bilhin nyo na siya sa kanyang launch date. Sayang naman, diba? So, I guess that's pretty much it for this video, guys. I hope na nag-enjoy kayo. I hope na natulungan ko kayo kung ano man yung decision nyo. Kung bibilhin nyo ba to o hindi. Sana nakuha nyo talaga lahat yung mga detalya. And kung meron man kayong mga question, will definitely comment down below. I will try to answer that all. So, that's it. I am JP and this is JDN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.